At siyempre, yung tinatawag nga nating intermediate range missiles na naging mitsa, kamuntik na maging mitsa ng Third World War dahil dun sa Cuban Missile Crisis ay naririto na sa Pilipinas, no? Yung Typhoon na tinatawag. At hindi ako magtataka na kung ang Typhoon na yan ay targetin ng mga Iranians, no, dito sa Pilipinas. Pero siyempre, ang mas malaking problema pa natin pag nagkampihan. Ngayon po, talaga naman po nagpadala na ng tao para kausapin ng mga Iranians ang bansang Russia. At napanood ko po kahapon sa hearing talaga ng UN Security Council na yung sugo o ambassador ng China sa UN ay nagsasabi talaga na ang ginawa ng mga Amerikano na targetin ng tatlong sites sa Iran na di umano na ginagamit pag-develop ng nuclear weapons ay talagang ang criminal aggression, no, dahil ito ay pinagbabawal sa international law. So hindi po malayo talaga na magkampihan. Kakampi sa Iran, ang China at ang Russia at pang nangyari yan, lagot na po tayo dahil siguradong tatargetin ng China ang mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya nga po sa mulat-mula, ako'y tugtol dyan sa EDCA na yan. Nagpunta kami sa Korte Suprema, hindi lang para questionin yung Visiting Forces Agreement, kundi pati na rin itong EDCA. Pero siyempre, ayaw naman, hindi kami napakinggan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, meron daw tratado na naging basehan. Kaya pwede tayong pumasok dyan sa EDCA at yan daw ay Visiting Forces Agreement. Sabi ko, paano naman nangyari yun? No? Hindi pala Visiting Forces Agreement. Yan po yung 1951 collective security, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Yung EDCA, bagong-bago, yung Mutual Defense Treaty, 1951 pa. So talagang hindi naman tugma yung kondisyon ng 1951 sa kondisyon ngayon, no? Kasi ngayon, hindi na usong pagkakaroon ng base militar. Ang kinakailangan lang talaga ng mga Amerikano, magkaroon ng access sa mga base militar kasi mas mura. At saka nandiyan na, gumagana, wala na silang gagawin. Lalagay na lang nila yung kanilang mga missiles at kanilang mga kasundaluhan. Voila, ayan na, meron silang instant military base. So ngayon po, sa ayot sa gusto natin, tayo po ay kasapi na sa isang giyera. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Boom! Yan guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardinas, isa sa membro ng Banateros Vloggers. So yan, nakakita nyo, preview pa lang, no? Thumbnail pa lang natin. Ayan, nakahanda na ang mga wakwak. Nakahanda na ang mga makukulam sa Pilipinas. Kasi alam naman natin, talo talaga tayo pagdating sa gera. So ayan, nakita nyo po si Sir Harry Roque. Ayan ha. At ay siya ay nag-analyze na talagang kasali tayo sa gera. Kung itong China ay makikisali na sa gera, siyempre itong US at China merong alitan yan. Siyempre magka-alyansa itong Iran at yung China. Oh, di ba? Pagka nagka-rumble yan, wala na kasi meron tayo ditong Typhoon missile dito sa Pilipinas. Ba't ba naman pumayag naman ito si BBM na magkaroon ng base militar, tapos nilaglagay pa ng Typhoon missile. Diyos ko, wala na. Tapos na. Buti na lang meron tayo mga wakwak sa Pilipinas at mga mangkukulam. Ayan na lang ang ating pag-asa. Diyos ko. So ganito mga babayan, kasi alam nyo, totoo talagang makakasali talaga tayo sa gera. Ito ang ipanalangin natin na itong China ay talagang hindi mapilitan na tulungan ang Iran sa paglaban, no, sa US at sa Israel. So tama nga naman kasi ito naman kasing Israel talagang malakas talaga yan, no? At talagang binakbakan pa talaga ng Amerika itong tatlong site ng nuclear facility. So dapat, no, pinaimbestigahan muna nila, no, yung kung talaga bang gumagawa ng nuclear missile itong Iran. Siguro sa kanilang intelligent report ay talagang may gumagawa ng nuclear. Kasi mga babayan, ang nuclear pagka nakagawa ang Iran at ay talagang nagigipit na sila sa pagkikipaglaban at hindi sila umuubra, isang palipad lang po ng nuclear missile, lusaw ang Israel. So ayan, ayon sa balita ay tinamaan po yung isang site ng pasilidad ng nuclear
missile kung saan gumagawa raw umano itong Iran. Naku po. Sino ba naman itong Iran na hindi gaganti? Kaya wala na. Nasa Biblia naman kasi yan ay talagang mangyayari yan. Hindi naman siguro papayag itong Iran na gaganong-ganunin lang sila ng Amerika at ng Israel. Siyempre napakaraming mga pasilidad na talagang winasak, na talagang ginasusan naman talaga ng Iran. Sa pagkakaalam ko, itong Iran na to hindi ito basta-basta. Kaya nga tinan nyo, napakadami po nilang mga missiles na napakalalakas na talagang nahihirapan nga ang Iron Dome. Hindi ba? Tayo dito, wala tayong Iron Dome dito O sige, salagin ng mga mangkukulam, ng mga wakwak. Yung mga missile na ipapaulan ng China dito sa Pilipinas. Tingnan ko kung kayanin ba ng mga wakwak talaga yan. Putya. Alam nyo, para nakakatawa, wala kung talagang nakasulat talaga naman sa Biblia at kung madadamay talagang Pilipinas, mag-ingat na lang talaga tayo. Hindi natin kayang pigilan ang tadhana. Kung talagang mangyayari yan at ay talagang magiging magkakaroon din ng gera sa Pilipinas, wala na. Wala pinayagan ni BBM ba naman na magbase militar ang US dito at nagtayo pa ng isang site ng kung saan ay yun nga po yung Typhoon missile. Isa rin to sa kinakatakutan po ng China, itong Typhoon missile, pero hindi mo alam kung gaano ba kadami yan. Syempre, itong China, napakalaking bansa, noon lang tayo, ganon ho ba karami? Ang mga missile, kung may typhoon man sila, wala maraming missile yan mga babayan, libo-libo. Daan-libo. Ang Amerika, ilang kayang missile sakali ang nilagay dito sa kanilang base militar dito sa Pilipinas? Syempre, pagka mga kababayan, pag itong China nakisali na rin sa gera at tutulong sa Iran, syempre kalaban na rin nila ang US. So syempre itong China, mas malapit sila at aabot yung kanilang missile sa Pilipinas kasi malapit lang naman. Titirahin na lang na ngayon yung base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Hindi naman accurate yan. Buti sana kung yung in-check itong China, ang papatamaan lang talaga nila is yung base militar ng Amerika dito sa Pilipinas. Paano kung magluko-luko yung kanilang missile, di abot-abot din tayo. Syempre, pagka tinamaan tayo, lumigaw yung kanilang missile, syempre gaganti na rin ng Pilipinas. Meron na tayong 10 missile dito, no? Naku po. Tapos ilan lang yung ating fighter jet. Di ba? Dito nga, pag nagkaroon nga ng gera sa Pilipinas, hirap na nga mga militar na pulbusin yung mga kalaban ng Pilipinas, no? Yung mga makakaliwa, yung mga kalaban ng gobyerno, doon pa nga lang hirap na sila. Paano kung susugod na yung ang China rito? Naku po. So ganito mga babayan, sa mga naniniwala sa Biblia, sa ayaw at sa gusto nyo, nakasulat po talaga yan. Kahit matakot tayo, wala, ganun talaga. Sa nangyayari ngayon, natutupad na rin talaga yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya kung tayo ay merong mga naipundar na, diba, nakapagpundar tayo ng bahay, ang sasakyan, pag nadamay tayo sa gera, wala na yan. Hindi naman papalitan ng gobyerno yan. Kita nyo nga yung gera sa sa Israel, sa Iran, di ba? Yung sa mga Hamas, napakarami mga building na sira, mga sakyan, mga pamilya na baon sa building, na tamaan, naguhuan. Di ba? So, sana, yung Panginoon ay baguhin ang nakasulat sa Biblia. Ay nako. Di ba mga babayan? Syempre, nakakagigil na rin yung mga nangyayari. Dahil yung mga nakupo sa Pilipinas ay talagang sila rin yung nagiging kasangkapan para matupad yung mga nakasulat sa Biblia. So kung ikaw nanonood ngayon, basta i-pray lang natin na sana magbago yung nakasulat sa Biblia. Anak ng weteng, no? So ganito mga babayan, nakita nyo yung preview natin. Si Sir Harry Roque ang magpapaliwanag sa atin kung paano ba at bakit ba talaga ba, totoo bang damay ba talaga ang Pilipinas sa gerang nangyayari ngayon. Kasi malapit ang China, naku po, Diyos ko,
Sa analyze ko ha, mga babayan, talagang analyze. At ay analyze nyo na rin yung mga sasabihin ni Attorney Harry Roque. At sana, mag-pray lang tayo. Sama-sama lang tayo magpe-pray. Malay nyo, mabago pa yung tadhana. At yung mga kababayan natin sa Israel, sa Iran, walang pakialam yung gobyerno, wala nang pera eh. Inuna yung pang-ayuda nung eleksyon. Ubos ang milyon-milyon. O wala na, nakabili lang sila pa ilan-ilang kilong bigas. Di ba? O yung mga budget talaga na dapat ay unahin. Di ba? Yung ayuda dapat maggagawa ka ng magandang proyekto para mas maraming matutulungan ng mga kababayan natin. Ganun dapat. Ay, ganun talaga. Sayang Tatang Digong, no? Kung pwede lang Tatang Digong hindi na tumanda para siya na laging presidente forever. Di ba? Wala ganun talaga mga kababayan. So ganito, ipi-play ko na yung video. At kung nagustuhan nyo po itong ating vlog, ma'am and sir, paki-like naman itong ating video. At ay paki-share na rin para mapanood ng ating mga kababayan at para makasama din mag-pray na mabago ang tadhana ng ating Biblia, yung mga nakasulat dyan. At shout out sa mga wakwak at sa mga mangkukulam nating mga kababayan dyan. O humanda na at nakahanda na raw po sila sa pagsalubong sa gera. Diyos ko. So play mo na yan, boy. At ay para mapanood nyo yung full video, panoorin mo and play the video. Let's go. Pero matapos po na binomba ng Israel ang Iran, abay, hindi pa nakakaganti ang Iran, hindi pa nakaka-self-defense ang Iran, ang Amerika naman po ng bomba. At di umano, binomba ng Amerika ay 3 lugar kung saan di umano gumagawa daw ng nuclear bombs ang Iran. Una-una po linawin natin, ano ba ang estado ng batas? Ang estado ng batas ay makikita natin sa UN Charter. At sabi po ng UN Charter, ang paggamit ng dahas ay illegal. 2 pamamaraan lang ang pwedeng na gamitan ng dahas. At yun nga po, kapag ikaw inatake by way of self-defense at saka when authorized by the Security Council. Pero yung paggagamit mong dahas, yan po ay pinagbabawal sa international law at ito po yung krimen na tinatawag na aggression. No? Yan po ay isang krimen na naunang nalitis ang mga Nazi nung pangalawang pandaigdigang digmaan at ngayon po ay yan po ay pinaparusahan din bilang isang krimen sa Rome Statute ng ICC, yung pagsimula ng giyera. So dahil alam naman po natin ang sitwasyon, talagang ang Israel po ngayon at ang Amerika ay guilty sa pagsisimula ng giyera, the crime of aggression, dahil sila po ay gumagamit ng pinagbabawal na dahas. Ano ba ang dapat ginagamit ng mga bansa sa kanilang relasyon sa ibang bansa? Kinakailangan po mapapayapang mga pamamaraan lamang. Nandiyan ang diplomasya, nandiyan ang mediation, nandiyan ang conciliation, nandiyan ang arbitration, nandiyan ang judicial recourse. No? Pero siyempre wala pong substitute ang diplomasya. Now, ang sinasabi ng kaparehong Israel at ng Amerika ay meron daw ginagawang nuclear weapons ang Iran. Pero alam niyo po, meron naman tayong tinatawag na International Atomic Energy Authority, IAEA, at sila po yung nagpapatupad ng tinatawag na Non-Proliferation Treaty. Bawal po kasi sa mga bansa na wala pang nuclear weapons na mag-develop ng nuclear weapons, no? At regular naman po inspeksyon na ginagawa ng IAEA at wala naman pong report ang IAEA, napanood ko po kahapon dun sa report ng IAEA sa Security Council, na talagang merong mga ebidensya na gumagawa ng nuclear weapons ang Iran. So ulitin ko po, no? Wala pa pong ganyang ebidensya nakikita ang IAEA. So wala pong pagkakaiba itong ginawa ng Amerika at ng Israel, linusob ang Iran dahil di umano meron silang nuclear weapons doon sa nangyari ng linusob ng Amerika at ng United Kingdom ang Iraq. Kung naalala nyo, dalang sinasabi nila si Saddam Hussein daw ay merong chemical weapons na weapons of mass destruction. Pero years later, nalaman natin na kasinungalingan pala yun. Itong si Tony Blair at saka yung presidente ng Amerika din were lying to the respective people. No? So ngayon, wala pa pong ebidensya na nakakalap ang IAEA na merong ganyang nuclear weapons na dinidevelop ang Iran, bagamat sila po ay nambomba na ng Iran. Now, siyempre, na-discuss na natin anong epekto natin dito sa gerang ito. No? 90% po ng ating mga inaangkat na gasolina at langis ay nanggagaling po sa gitnang silangan. Siyempre, pag nagyera po dyan, tataas ang presyo ng langis at gasolina, apektadong lahat, tataas ang presyo ng lahat. Dahil halos lahat po ng ating mga produktong ginagamit sa pang-araw-araw ng buhay ay nangangailangan ng gasolina.
pagkain, syempre yung transportation cost, no? Yung ating pamasahe dahil yung ating papunta sa opisina at papunta at pabalik sa bahay, no? At sa mga magsasaka, yung ang fertilizers po at saka ang pataba, yan po ay petroleum based pa rin, no? So lahat po ng aspeto ng ating buhay maapektuhan dito sa gerang ito. Now, meron po kasi isang strait na dinadaanan ng mga shipment ng langis na sinarado na ngayon ng Iran. Kapag sinarado yung strait pong yan, walang makakalabas na supply ng oil, no, na sa ating pinag-aangkatan, no. So ngayon, ang problema po, hindi lang mamahal ang presyo ng gasolina at saka ng langis dahil nga po doon sa mas mataas na transportation cost dahil baka hindi na maglalayag ang mga oil tankers na yan kung hindi magbabayad ng napakataas na insurance, kung hindi baka wala na silang madadaanan. Kung hindi po ako nagkakamali, check ko lang po kung ano talaga yung pangalan ng strait na yon, no? Kung hindi ako nagkakamali po, yung parang Strait of Hormuz ba yun? Sandali, baka ako magkamali, baka sabihin yung fake news ako, no? So, pine-verify ko naman po kay Mr. Google kung ano yung strait na isinarado ng Iran, no? So, i-type natin ngayon, strait closed by Iran. So, ito pong strait na ito, unfortunately, yan po yung pinagdadaanan ng ating mga inaangkat. Ayun, Strait of Hormuz, okay? Strait of Hormuz, yan po yung sinarado ngayon ng Iran, no? At kapag nasarado po yung Strait of Hormuz, tignan natin, ha? Yan, anong nangyari kapag sinarado po ng Strait of Hormuz ay sinarado, okay? Sigurado pong tataas na ang presyo ng langis dahil halos lahat po ng mga inaangkat na langis ay nagagaling dito, no? So dati po i-consider lang nila pero ngayon po sinarado na lang tuluyan, no? So ngayon po, yan po yung nangyari. Tayo po talaga ay naging kabahagi na ng gera. Bakit? Kasi nga po itong si Marcos Jr. dahil gusto niyang suportahan siya ng Amerika, binigay ang teritoryo natin para gamitin ng mga Amerikano. Meron po tayong siyam na mga military camps na ginagamit niya ng Amerikano kung saan naka-preposition ang kanilang mga equipment, mga kagamitan panggera at kanilang makakasundaluhan. Now, bagamat tayo po ay hindi nagpaputok sa Iran, pwede na po tayong targetin ng kalaban ng Amerika ngayon na Iran dahil, yun nga po sa international law, ang bansa na nagpaggamit ng kanyang teritoryo sa isang pamamaraan na nakakasira sa iba ay meron ding liability under international law. At dahil umiira na po ang international humanitarian law, yung batas na umiira pag merong labanan, dahil ito po ay isang international armed conflict sa panig na po ng Iran, Israel at Amerika, po pwede na pong targetin ng mga Iranians yung mga equipment at kasundaluhan na naroroon sa ating siyam na base militar dito sa Pilipinas. So ito po talaga ang perfect illustration kung bakit maski hindi tayo nagpaputok ay kasali tayo sa giyera. Dahil pinayagan natin na ating teritoryo ay gamitin ng mga Amerikano, no? At syempre, kung sa tingin ng mga Iranians, valid military target yung mga base military dito sa Pilipinas, tatargetin. Mabuti na lang, medyo malayo tayo, no, sa Iran at hindi naman siguro tayo tatargetin, no? Pero kung ang gusto lang nila ay makasakit o makapatayin mga sundalong Amerikano, wala pong pipigil sa mga Iranians para targetin yung mga kasundaluhang Amerikano dito sa ating mga base militar. Mabuti sana kung talagang 100% accurate yung kanilang mga weapons na tanging mga Amerikano lang ang matatarget. Siyempre po, no, hindi naman po perfect ang technology talaga sa targeting at baka meron pong madawit ng mga Pilipino, lalo na yung mga civilian na nakapaligid sa mga kampong yan o di naman kaya nakatira mismo sa mga kampong militar na ginagamit ng mga Amerikano. Take note po hindi lang kasundaluhan ang naririyan sa mga base militar na atin na wala silang bayad na upa, kung hindi kanilang mga equipment. At syempre, yung tinatawag nga nating intermediate range missiles na naging kamuntik na maging mitsa ng Third World War dahil dun sa Cuban Missile Crisis ay naririto na sa Pilipinas, no? Yung Typhoon na tinatawag. At hindi ako magtataka na kung ang Typhoon na yan ay targetin ng mga Iranians, no, dito sa Pilipinas. Pero siyempre, mas malaking problema pa natin pag nagkampihan. Ngayon po, talaga naman po nagpadala na ng tao para kausapin ng mga Iranians ang bansang Russia. At napanood ko po kahapon sa hearing talaga ng UN Security Council na yung
sugo o ambassador ng China sa UN ay nagsasabi talaga na ang ginawa ng mga Amerikano na targetin ng 3 sites sa Iran na di umano na ginagamit pag-develop ng nuclear weapons ay talagang ang krimen ng agresyon, no? Dahil ito ay pinagbabawal sa international law. So hindi po malayo talaga na magkampihan. Kakampi sa Iran, ang China at ang Russia at pang nangyarihan, lagot na po tayo dahil siguradong tatargetin ng China ang mga base militar natin na ginagamit ng mga Amerikano. Kaya nga po sa mulat mula, ako'y tugtol dyan sa EDCA na yan. Nagpunta kami sa Korte Suprema, hindi lang para questionin yung Visiting Forces Agreement, kundi pati na rin itong EDCA. Pero siyempre, ayaw naman, hindi kami napakinggan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, meron daw tratado na naging basehan. Kaya pwede tayo pumasok dyan sa EDCA at yan daw ay Visiting Forces Agreement. Sabi ko, paano naman nangyari yun? No? Hindi pala Visiting Forces Agreement. Yan po yung 1951 collective security, yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Sabi ko, paano naman nangyari yun? Yung EDCA, bagong-bago, yung Mutual Defense Treaty, 1951 pa. So talagang hindi naman tugma yung kondisyon ng 1951 sa kondisyon ngayon, no? Kasi ngayon, hindi na usong pagkakaroon ng base militar. Ang kinakailangan lang talaga ng mga Amerikano, magkaroon ng access sa mga base militar kasi mas mura. At saka nandiyan na, gumagana, wala na silang gagawin. Lalagay na lang nila yung kanilang mga missiles at kanilang mga kasundaluhan. Voila, ayan na, meron silang instant military base. So ngayon po, sa ayat sa gusto natin, tayo po ay kasapi na sa isang giyera. Matapos po ang pangalawang pandaigdigan digmaan, matapos po ang Vietnam War kung saan ginamit din nila ang Clark Air Base at Subic Air Base para girahin ng Vietnam, kasapi na naman po tayo sa giyera na wala tayong kinalaman. Dahil itong si Junior, dahil kinakailangan niya suporta ng mga Amerikano, ay pinagamit mas marami pang mga base militar, dagdag pa doon sa mga naunang base militar na pinagamit ni Noynoy Aquino. Di ba ho, talaga namang it's an irony of history na yung dalawang di umano na matinding magkalabang presidente, Aquino at saka Marcos, ang siyang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nakakaladkad, no? Sa isang giyera na wala naman tayong kinalaman. Ano naman kinalaman natin dito sa giyera sa panig ng Iran at ng Israel? Ang alam lang natin, illegal ang ginagawa ng Israel at Amerika dahil tinarget nila ang Iran na pinagbabawal sa international law, no? Kung talagang meron po talaga silang nuclear weapons na dinidevelop, dapat alam na po yan ng IAEA. Wala namang report ng IAEA na may ganyang nuclear weapons na ang Iran. So, para na naman talaga tayong Iraq na nanlusob, di umano dahil sa weapons of mass destruction, na wala naman pala. Now, ito pagsarado po ng Strait of Hormuz, ito po talaga ay isang dahilan kung bakit tayo po ay dapat maabala. Dahil bukod pa po doon sa posible tayong targeted, 20% pala po, 20% ng lahat ng oil na pinapadala sa labas ng gitnang silangan ay dumadaan dito sa strait na ito. So talaga pong bukod pa dun sa mas mahal na insurance na, talagang hindi na makakaraan dito sa Strait of Hormuz yung mga inaangkat na langis, no? Galing sa gitnang silangan, at hindi lang naman po galing sa gitnang silangan yung langis na yan, galing po sa iba't ibang bansa pa ng Middle East, no? So inaasahan po natin ang tinatawag na economic shock, no? Tataas po talaga lahat ng presyo ng bilihin dahil magiging mas mahal ang langis at ang petrolyo. At bukod pa po dyan, talagang sigurado po na mas malakihan ang putukan dahil syempre, ang Europa po na talagang gumagamit yung strait na yan at dependent din dyan sa strait na yan ay mapipilitang makisausaw na naman sa gerang ito, no? At kaya nga po, yung ginawang pagsarado ng strait na yan ay meron po talagang posibilidad na magkakaroon tayo ng Third World War, no? Kaya naman ako, sa mulat-mula, ako'y panic at ako'y pabor doon sa polisiya ni Presidente Duterte dati na independent foreign policy. Hindi naman po kasi kinakailangan na tayo pumanik sa kahit sino. Ang importante lang lahat maging kaibigan natin at wala tayong dapat maging kalaban. At ang importante talaga sa ating panlabas na relasyon, nakakatulong ba yan para magkaroon ng mas maraming pagkain sa hapagkainan ng bawat Pilipino. Pero itong panlabas na relasyon na ginagawa po ni Marcos Jr., di mo maintindihan. Ang kanyang tanging konsiderasyon kung ito'y mapapalapit sa kanya sa mga namumuno sa Amerika dahil alam niya na importante yung suporta ng Amerika para siya manatili sa kapangyarihan miski siya ay pinagdududahan na
vangag. At syempre wala naman pong matinong mga tao sa buong mundo nito na mag-a-approve na ang isang leader ng isang bansa ay vangag. Kaya nga po, ayan, sinasabi natin na ang mga desisyong mali ng isang tao na posibleng wala sa tamang pag-iisip ay nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan dahil anytime pwedeng matarget ang ating mga mamamayan dun sa mga base militar na pinagamit natin sa Amerika at ngayon tayo nagbabayad ng mas mahal na presyo ng petrolyo dahil nga dito sa illegal na gyera na sinimulan ng Israel at saka ng Amerika. Pero ano ba ho? Merong solusyon. Meron ba ko tayong solusyon? Nahulog ang aking telepono. Sorry na po. Walang solusyon talaga para ang lahat ng mga bansa, kasama na po ang Israel at ang Estados Unidos, bagamat sila ngayon ang pinakamalakas at makapangyarihang bansa sa daigdig, ay sumunod sa batas na internasyonal. Ang sinasabi po talaga lahat ng mga sigalot sa daigdig dapat ma-settle, maayos sa mga mapayapang mga pamamaraan. Alam nyo, ang problema kasi sa Amerika, hindi pa sila nakakatikim na gera kung saan ang teritoryo nilang mainland ay talagang inatake. Ang malapit na teritoryo nilang na naatake ay yung World War II dahil nga dun sa Pearl Harbor. Pero yung continental America, hindi talaga nakakatikim ng pagkakaatake. Wag sila ngayong maguguglat kung for the first time, baka sila maatake ng Iran dahil hindi natin alam kung ano talaga hawak ng Iran, no? Sa panahon po ngayon na merong mga tinatawag na intercontinental ballistic missiles, talagang pwede na pong bumiyahe ang mga nuclear weapons talaga, no? All throughout, no? At makarating sa Amerika nang hindi na i-intercept, no? Dyan nga po sa Israel, yung tinatawag nilang Golden Dome. Ito po isang teknolohiya kung saan napipigil nila ang pagpasok na kahit anong missiles, no? Lalong-lalo na dun sa nanggagaling sa mga karatig bansa ng Israel sa gitnang silangan, napipigil nilang pagpasok. Pero lately, nakakakita na tayo ng mga imahe na bumabagsak na sa teritoryo ng Israel itong mga missiles na linunsad all the way from Iran. So actually, kung ang mga Amerikano sa tingin nila hindi sila dapat maabala dahil malayo naman sila dun sa putukan, think again. Dahil sa panahon po ng intercontinental ballistic missiles, napakadali na pong marating ng Amerika. Uulitin ko po Marcos Jr., kung ikaw ay wala sa tamang pag-iisip para maggawa ng mga hakbang sa pagpaplano kung anong mangyayari sa atin, lalong-lalo na dito sa katotohanan na talagang baka maging quadruple o 4 na beses na mas mahal pa ang presyo ng langis sa atin. Kung may makukuha tayong langis, siguro dapat either mag-resign ka o mag-leave ka, ibigay mo na muna kay Inday Sara Duterte. Kasi sa panahon na talagang pinakamatinding pagsubok itong dadaanan natin dahil itong gyera ay hindi biro-biro, dapat naman sapat ang pag-iisip ng ating mamumuno. At tingin ko, bagamat napakahirap humanap ng solusyon, no, dahil wala naman talaga tayong tanging yaman na langis, at least nga, kapag tama ang pag-iisip, may mga tamang hakbang na po pwedeng magawa at syempre, merong inspirasyon at kumpiyansa na ibinibigay sa taong bayan na malalampasan natin ang pagsubok nito kung nasa tamang pag-iisip ang namumuno. Kaya nga ulitin ko po, kung ikay tunay na nagmamahal sa bayan, isipin mo na lang na pati ang ama mo naman ay minahal ang bayan, sige na, either mag-resign ka na o di naman kaya mag-leave of absence ka na, magparehab ka kung kinakailangan at ibigay mo na muna panandalian ang reign of power kay Inday Sara. Anong dapat gawin ni Inday Sara? Ulitin ko po, una muna masiguro na may supply tayo. Kumuha na tayo ng supply dun sa mga non-traditional suppliers natin. Russia ang number 1 kasi ang teritoryo ng Russia malayo naman sa putukan. Amerika, bagamat napakalayo ng Amerika at saka Canada, dapat makipag-usap na tayo. At bagamat napakalayo, Venezuela, no? Venezuela isa sa pinakamalaki ring oil reserves. Never tayo nag-angkat dyan dahil malayo, mahal. Pero dahil mahal naman talaga ang magiging presyo na ng langis at petrolyo, might as well kumuha na. At dahil yung mga kontratang po yan na hindi naman pwedeng ura-urada, ngayon pa lang dapat nagpapadala na tayo ng mga sugo para makipag-usap sa mga bansang ito. Bukod pa dun sa alternative suppliers ng langis, no, kinakailangan maghanda na rin tayo ng mga ayuda. So dapat meron talagang political will ang ating namumuno na itigil muna yung korupsyon, lalo na ng mga senatongs at mga congressmen, no? Na kung ano yung pera ng kaban ng bayan, ibuhos na muna sa ayuda dahil talagang kinakailangan tayo magbigay ng ayuda dahil tataas ang presyo ng lahat po. At kapag gutom ang taong bayan, talaga namang yan pong garantya na sila'y mag-aalsa, no? At talagang pwedeng patalsikin ng gobyerno. At ang kinatatakot ko hindi kung tama ang
uupong leader sa panahon na nagagalit ang taong bayan, kundi baka mamaya mawalan ng tuluyan ng tiwala ang taong bayan sa kahit sinong politiko para mamuno at pumayag na mga militar ang mamuno. Pag nangyari po yun, wala naman po talagang kakayahan ng mga militar para mamuno, lalo tayong magkakaroon ng problema. Bagamat nagsasabi siguro iba, siguro naman miski militar na walang karanasan mamuno, mas mabuti kaysa sa isang tao na wala sa tamang pag-iisip. No? So, yan po ang mga problema natin. Tapos, kinakailangan ngayon i-activate ang mga barangay dahil I'm sure magkakaroon na naman tayo ng rationing ng gasolina. No? At siguro, balik na naman tayo sa distance learning sa ayaw at gusto natin dahil yan lang po ang pamamaraan para tayo makatipid ng gasolina, no, sa mga darating na mga panahon. Pero ngayon pa lang po dapat naghahanda na tayo, no, at hindi nagkakamot ng ulo gaya ni Marcos Jr. at nagtatanong anong gagawin natin. Kung naalala nyo, ordinaryong bagyo na ang daming bagyong dumarating sa Pilipinas, hindi niya alam ang gagawin, ito pa kayang ganitong all-out war. Ang leksyon po, dapat talaga magkaroon tayo mamuno na nasa tamang pag-iisip. Una. Pangalawa, nakita na natin kung bakit dapat tayo maging independyente sa ating foreign relations dahil alam natin na maski hindi natin kaaway ang Iran, nakakaladkad tayo sa giyera dahil pinagamit natin ng teritoryo sa mga Amerikano na isang kasapi nga dito sa giyerang ito. Pangatlo, ang Pilipinas, bagamat tayo ay hindi naman influential na bansa, kinakailangan idagdag natin ang boses na nakakarami sa daigdig na dapat itigil ng Israel at ng Amerika ang kanilang agresyon, no? At bumalik sa diplomasya para kung ano man ang hidwa na dapat maayos sa mapayapang mga pamamaraan. Ulitin ko po, ang buong daigdig dahil ang pinag-uusapan ay langis sa Middle East ang siyang magdurusa sa gerang ito. Sana po ang Pilipino idagdag ang boses na no to aggression, no to war, US, Israel, stop the aggression against Iran. At sana bumalik ang kapayapaan sa buong mundo. Ano yung melody ng song? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka na kay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat.
Pilipinas. Haba. Gosh. Irene, Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.